はい、皆さん、こんにちは。ゲラルド先生です。今日もよろしくお願いします。Okay guys, so ngayon guys, I know guys, maraming nag-aabang sa inyo about my free online tutorials. Sabi ko nga, last time nag-try ako pero yung internet kasi namin ngayon, pawala-wala. So from now on guys, starting today, magla-live, magre-record ako ng mga tutorial lesson, then i-upload ko sa page namin para mapanood nyo siya. Recorded na lang. So, hindi na siya live. So, pag may question kayo guys, mag-PM lang kayo dun sa live tutorial para masagot po namin. So, again guys, sa lahat ng gustong mag-aral ng Japanese, private tutorial, magpa-review ng JLPT, and everything connected, anything po, connected po sa pag-aaral ng lingwahe ng mga Hapon, please feel free to message us. And also, kapag gusto nyo mag-aral sa Japan, please message us po. Kung hindi po kayo nagda-doubt po kayo, try to see yung review po sa page namin. So again guys, hindi ko na patatagalin para mas mabilis nyo lang din mapanood itong video na to. So ayun guys, ulitin ko no, ganito na lagi magiging setup ko. Mag-upload ako ng recorded tutorial, i-upload sa page, then panoorin nyo na lang, and para mag-take notes na lang din kayo dito sa mga isi-share ko sa inyo. So ayun guys, our topic for today, it's all about fukushi or adverb. So, marami sa inyo na akala nyo, tama, for sure kayo din. Kasi ako ganun din before. Using kanarazu, hito, zettai ni, zehi, tashika ni. Di ba naglalaro lang sila saan? Sure, definitely, certainly, 100%. Tama, mga ganun. Ito pag ginamit mo, parang 100% na mag-happen. 100% sure ako na mangyayari yun. Pero, ano ba talaga yung specific na gamit niya? Ja, 皆さんね、詳しく説明するね。So, explain ko detalyado, detail by detail. じゃあ、皆さん、これから、この5つの副詞の違いを一緒に勉強して正しく使えるようになりましょう。So, let's start guys, explain ko siya ng Tagalog para mas malinawan pa kayo. Again guys, like kung sinasabi ito, hindi sa mga beginner like N5, N4, hindi nyo kailangan ng native Japanese. Pag N5, N4, kailangan nyo nung taong mag-explain sa inyo ng detalyado. Kumbaga, malalaman nyo yung bawat butil ng mga, kumbaga, ng bawat word by word eh. Guys, ang paggagaling sa Japanese, kayo na mismo gagawa nun eh. Kapag natuto na kayo, manood lang kayo ng mga Japanese movies, Japanese tutorial na nagtuturo, music, listening, in Japanese, gayahin nyo, yun na yun. Pero kailangan nyo matutunan kung paano sila gamitin talaga. Okay. Umpisahan na natin ano. Let's start with kanarazu. Kanarazu, meaning to say, 100% sure ka talaga doon. Kanarazu na 100% yan 100% na mangyayari, 100% sure ka sa isang bagay na yon. Ito yung tinatagdang strong willpower na mangyayari yon. Or asking someone or something to happen. 100% sure yun. Ito ay meron kang motibo, meron kang idea na mangyayari yun or gagawin ng isang tao na yun. Let's have an example. Ano ito wa asa, kanarazu sampo shitemasu. So, again, I'm 100% sure like kung every morning or tuwing umaga, yung tao na yun, maglalakad yan dito. Tingnan mo. So, 100% sure ako. So, ito naman, 100% sure din ako. Mukashi wa Nihongo mainichi kanarazu 2時間勉強します. Before, I'm 100% sure before. Siguro na mga student visa ako. 2 hours nag-aaral talaga ako everyday. I'm 100% sure. Ito, sure din ako. Hokkaido wa fuyu ni naru to kanarazu yuki ga furo. 100% sure ako dyan. Sa Hokkaido. Pag nag-winter na. Pag nag-winter na, I'm sure dyan. 100%.
mag-snow yan. Ito, sinabi ko naman yung tao na to. Kono tegami o kanarazu dashite ne. Kono tegami o kanarazu dashite kudasai. Please, please. Ne? Dashite ne kanarazu. 100% ne? 100%. Kanarazu mado o shimiru yo ni shite kudasai. Kung may naiwan dyan eh. Sinabihan ko kayo. Ne? Kanarazu ne? Kanarazu. Again, sure ako, I'm empowering you. Yung willpower mo, gawin mo yon. 100% na gawin mo yung isang bagay na yun. That's how you use kanarazu. However, ito lang yung guys yung tandaan nyo dito sa aaralin nating Fukushi na to, na almost para siyang meaning. Kung pwede ba siyang gamitin sa hiteke and koteke. Pag sa hiteke, ito yung mga negative form. Ginagawa nating negative form yung dulo ng verb. That's hiteke. And then koteke, ito naman yung ginagamit natin. Ito naman yung ginagawa natin. Positive form siya, nakamas. Hindi siya nakamasin. That's koteke. Positive form. Again, kadalasan kasi 'di ba sa atin kapag tinuturuan kayo ng mga Pilipino, mass form ito. Ito Japanese niya para malaman niyo din eh. Again, hiteke, ginagawa nating negative form yung isang verb or anything, adjective man or whatever, noun man yan. Koteke, positive form siya or positive form yung tenses niya. Na oboite ne. For example, sabi ko nga, bawal gamitin ang kanarazu, hiteke ga tsukaenai koto desu. So, hindi niyo siya pwedeng gamitin. You cannot say, watashi wo kanarazu makemasen. Bawal yun. Makemas. Kailang positive form, sorry. Kanarazu ikanai de kudasai. Bawal din siya. Again, ang kanarazu, 100% sure, pero bawal siya sa mga hiteke, ne? Yung ginagawa mo siyang negative, ne? Okay, kito. I guess medyo bibilisan ko lang. Recorded naman to. Panoorin nyo lang panoorin. Meron naman akong nilalagay dito ng mga naka-fix na kukopihin nyo, susulatin nyo na lang. Kito. Itong kito naman guys, ito naman meron itong prediction and probability. So, hanasu hito no to omoimasu daro. Normally, ginagamit nila to. To omoimasu and daro. Nung nagsasalita na tao. To yu yoso ga 80% ぐらい正しい。確率も 80% ぐらい起こる. So meaning to say guys, kapag gumagamit ka ng kito, your prediction is 80% correct and your probability 80% to happen. Ito guys, ito may sinabi dito. 自分ではコントロールできない物事や他人の気持ちに対して使います. So it is used for things you cannot, basta wala kang control and you use for other people's feelings to guys. Again, 80% kang, yung prediction mo 80% and 80% din yung probability na mangyari. Okay, example. Ano hito wa kito matsuri ni ikanai yo. 80% sure ako doon. 80% yung probability na mangyari yun. Not 100%. That's how you use kito. Sensei wa kito tsukareta no daro. Sensei wa kito tsukareta no daro. So, I'm 80% sure na si sensei ay pagod. Ashita wa kito ame ga furu. Ashita wa kito ame ga furu. Meaning to say, I'm 80% sure or yung probability or yung chance na umulan ay 80%. Kono shoin wa kito ureru yo. I'm 80% sure na yung products na to or yung goods na to 80% na mabibenta. Not 100%. That's how you use kito. So, yun lang guys, no? May mga pala sila, no? Categorization. No? Hindi lang basta-basta salita. Zehi, zeta. Okay, let's have the zehi. Ang zehi naman, ito naman guys, meron tayong ginagamitan nitong kinoconnect natin siya, yung zehi. Ito, explain ko siya further. Ito, meron tayong tinatawag na gambo, kanyu, and irayogen. Ito guys, lagi itong kadugtong ng zehi. Zehi shitai. This is the gambo, ne? Your desire, your wish, your aspiration. Zehi shio. Ito, persuasion niya, invitation. Kaya may kanyu.
Irai suru, shite kudasai kasi you are requesting someone, right? So, tandaan nyo lang pa nagsizehi. Pag zehi, laging may shitai, zehi shimashou, zehi shite kudasai. Ne? Parang siyang ganito, guys. Oh. May sinabi ito, kantan de wa nai kedo, tasay shitai, tasay shou, tasay shite kudasai. Meaning to say, guys, ano meaning nun? Ang tasay is to achieve, right? Achieve. Pag sinabi mong, zehi sei ikitai, sensei ni one ikitai, sensei ni aitai. Meaning, may kurot siya na hindi siya ganun kadali, but I really, really want to achieve. Kantan de wanai kedo, taisei shitai, taisei shou, taisei shite kudasai. So, tandaan nyo lang guys, pag gumagamit kayo ng zehi, yung ito, gambo, kanyu, irayogen. Guys, nakasulat, i-copy-paste, i-screenshot para may copy kayo. Itandaan nyo lang yan. So, again, may kurot itong ang zehi, parang hindi siya ganun kadali, used to express desire, persuasion, and request. May kurot siya, it's not easy to do, but I want to achieve. Parang ganun, pag nagsizehi ka. Okay, let's have an example. Kondo no ryoko ni zehi sanka shitai. Okay, meron akong ginamit na gambo, desire, wish, or aspiration, may tai. Sensei ga nihon ni kitara say, oh, anong ginamit ko? Yung kanyo naman. Invitation and persuasion. So, tsugyoshiki wa zei, shushiki shite kudasai. Ano naman to? Irayogen. Nagre-request ako. So, ganun siya. Again, donna muskashite mo zettai yukonao. No matter how difficult, I will definitely do it. Parang kailangan mangyari siya. Ayun yung zehi. So, 自分の強い気持ちを言うとき、そして心を込めて強くお願いするときに使います。So, when you're expressing your strong feelings, it's also used when you're making strong requests with all your heart. Gamit ka ng zehi. However, ito nga, ang sasabihin ko, pag gumagamit ka naman ng zehi, hiteke ga tsukaimasen. Negative form, hindi mo pwedeng gamitin. You cannot say zehi. Shinpai shinai de kudasai. Hindi siya pwede. Yun lang ang kailangan yung tandaan. Okay, sige. Next tayo ne. Tashikani. Tashikani wa, sude ni atta koto ya ima, aru koto mitari kitari, yako% machigai nai. So, I am 100% certain that I have seen and heard what already happened and what is happening now. So, sude ni atta koto ya, lahat guys, nung nakita mo, narinig mo, mga nangyari, at yung nangyayari ngayon, hindi ka nagkakamali ito. 100% sure ka. However, guys, yung mirai no koto wa, hindi pwede, amaritsu kawanai. Example, tashikani ashita wa hareru desho. Hindi yung pwede. Hindi pwedeng future. Yung ngayon at yung nangyari. Doon ka lang pwedeng gumamit ng tashikani. Ito, gamit na gamit ito lagi eh. Like for example, それは確かにこの花にしまってある. The document is surely or I'm confident. Oo nga, dito ko nga siya nalagay. Parang ganun lang yung tashikani. Tashikani ne. Tashikani. Parang yun. Hindi ka rin nagkamali pag ginamit mo yun. For example, tashikani, biyongo to yung kaisha wa ii sensei ga takusan iru. O, nag-try mong magpa-assess sa amin. Sensei, magpapa-assess ako kung N5 na ba ako, N4 or N3 na ako, sensei. O, nagpa-assess ka. Tashikani, biyongo to yung kaisha wa ne. Biyongo to yung kaisha wa sensei ga takusan iru na ii sensei da ne. So, yun. Na-try mo eh. Na-try mo magka-private tutorial sa amin. Na-try mo magpa-assess sa amin. Nakita mo. You're sure, you're confident ka, hindi ka nagkamali. Sana saksihan mo. Again, sana experience mo. That's how you're the tashikani. Okay, again guys, kopyahin nyo lang yung mga, ano nyo lang, screenshot nyo yan, no? Nandiyan naman lahat ng mga sinasabi ko eh. Para may copy din kayo. Ito guys, mo, nag-effort, di ba? Effort pa kami. Libre nyong nakukuha. Okay guys, zetai ni wa jibun no tsuyoy kimochi arawashi imi ga futatto. So, dalawa daw yung meaning nito. Meaning to say nito guys, yung unang meaning nito guys, nani ga atte mo 100% siya. Nani ga atte mo 0% naman siya. Ito naman guys, zetai ni, yung koteke tsaka hiteke pwedeng gamitin. Pwede itong gamitin sa passive at negative form. Kasi sabi niya,
Nani ga atte mo, kahit anuman yung sasaksihan mo, ma-meet mo, makuha mo, magawa mo, 100% sure ka doon. 100% ka. Naniga ate mo, ano man ma-experience o masaksihan mo, 0%. Meaning to say, guys, parang gawin mo lang siyang hitake. Like, zetai ni Yurushimasen. Meaning to say, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Zetai ni, pwedeng gamitin yun. Again, strong feelings to na kung saan 100% sure ka din na ay nga, most of the time guys, pwede mong gamitin yung mga adverb na discuss natin kanina, depende kasi guys sa gusto mong i-execute na feelings. Ayun kasi yung importante dito. Lalo na yung kaya ng hiteke at koteke, kapag hindi siya pwedeng gamitin sa negative form, hindi talaga pwede. Pag pwede siyang gamitin, like ito, zetiny, pwede siyang gamitin sa negative at positive form, yung verb mo, hiteke at koteke. Okay, punta tayo sa example, guys. Watashi wa zettai ni 12月の歴史験 NH レベルに対して合格するんだ. So, I will definitely, sure ka dun, zettai ni. Pass the, because maybe sa mga ginawa mo rin, 100% 絶対にね。絶対。たとえ台風が来ても絶対に BTS のコンサートが行く。So no matter what happen, even if there's a typhoon, pupunta ka pa rin doon sa BTS concert. 絶対に 100%. Again, for 絶対に否定の動詞と一緒に使うことができますね。Lahat pwedeng gumamit ng negative. Not unlike sa kanarazu, you cannot. So, anata ho, zettai ni yurushimasen. I will never, so, naka-negative yung verb. I will never forgive you. Kung doon siya, zettai ni makinai, I will definitely lose this match. So, ayun yung gamit niya. So, di ba guys? Para natin, akala natin, magkakapareho, pero hindi pala sila magkakapareho. So, you need to be careful kung kailan kayo gagamit. So, ano naman dun guys, ano naman siya, naka-list naman yung mga meaning. Ngayon guys, gawa tayo ng sentence. Gagamitin natin sila, pero iisa-isa lang yung format ng sentence. Para babaguhin lang natin yung adverb. Okay, let's start with kanarazu. Watashi wa kanarazu gokaku shimasu. Pag sinabi mo to, I'm 100% certain that I can pass. So, jibun no tsuyoi ishi o arawashi, yung strong will mo, ine-express mo. This one, use in the affirmative form. Meaning to say, affirmative lang to pwedeng gamitin. Hindi mo siyang pwedeng gamitin sa hiteke. Again, koteke is affirmative form. Hiteke is a negative form. Kito gokakushimasu. Sabi ko kanina, pag kito, 80% sure, 80% yung probability mong mangyari yon. Gokaku wa 80% machiganai to omotete, this is a certainty or 80% certainty that you will pass. So sa kito, koteke to hiteke ni tsukaimasu. So, ginagamitan siya ng passive and negative or affirmative form. So, yun lang naman yung kailangan mo ditong tandaan. Zehi gokaku shitai desu. So, kantan de wa nai kedo. Ito ang sinasabi ko sa'yo, di ba? Ayun lang tandaan niyo, guys. Kambo kanyu irai yoge ni tsukaimasu. Kapag nagzizehi ka. So, may touch siya na it's not easy but I will do my best to achieve. Ano ngayon? Tasei shitai, ne? Yung tasei is to achieve. Tasei shitai, tasei shou, tasei shitai kudasai. Lagi nyo lang tatandaan. Pag nagsisehi ko, may shitai, may shio, may te kudasai. So, gambo kanyu irai yoge ni tsukaimasu. Secret wishes, invitation, and request. Tashikani gokaku shimashita. I definitely passed the exam. So, gakuku shita toいう実現が 100% 間違いないことを意味し、the fact that you pass the exam means that it's 100% sure. So, this one naman, guys, yung tashika ni koteke to hiteke ni tsukaimasu. It is used in a positive or affirmative form and negative form. That's how you use tashika ni. Okay, let's have the other one. Zettai ni ne. Zettai ni gokaku shimasu. I will definitely pass. This one is nani ga atte mo 100%, nani ga atte mo 0%. Kumbaga, hindi kita mapapatawad. Ginawa mo lang negative. Nanigate mo, sure ka doon sa mga nangyayari. Zettai ni gokaku shimasu. Zettai ni aru. 100% sure ka doon. So again guys, itong zettai ni ginagamitan siya ng koteke and hiteke.
the positive or affirmative and negative form ng verb. So, ayun lang guys. So, ngayon guys, after nito, maglalagay ko ng exercises. Sagutin nyo na lang guys, ano? Sagutin nyo na lang para makita natin kung may nakuha ba kayo dito. Then, yung mga sagot nyo guys, ilagay nyo lang sa comment section. Then, isisend ko din yung tamang sagot. Again, isisend ko din yung tamang sagot once masagutan nyo yung exercise natin. So, I'll put it na lang doon sa taas na. Hai ja, mata minasang. Yoroshiku onegaishimasu ne. Bye-bye. Arigatou gozaimashita. Ay, guys, kapag nagustuhan nyo, paki-like and share na lang. And comment na lang, ne? Diyan again guys, mag-post ako ng different tutorial or pag may request kay Sensei, gusto ko tong topic i-discuss mo. Message lang din kayo dito. Diyan mata yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimashita. Bye-bye.